Good day everyone, we are the Group 1 and we are going to present you the Human Resource Planning. So first, what is Human Resource Planning? From the word itself, planning, meaning you and also the people in your business organization has the objectives or even the goals to achieve of what's the best thing to do in your business organization. We have here now the purpose and importance of human resource planning. So first, we have here the aligns HR needs with the organization's overall strategy. Since you have already conducted the human resource planning, it was already aligned with the needs of your business organization's overall strategy. Second one, reduces risk of understaffing or overstaffing. Prepares for retirements, turnover, and expansions. And the last one, improves employee development and retention. Additionally, in understaffing, for example, you have the lack of number of employees done to their works, and in overstaffing, you have the large number of employees done to their works in your business organizations. Topic natin ngayon ay tip in the human resource planning process. Ano nga ba ang tips in the human resource planning process? Ito ay isang sistematikong paraan ng pagtiyak na mayroon ng isang kumpanya ng tamang bilang ng empleyado at may tamang kasanayan at kakayahan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng isang kumpanya dahil ang mga tao rito ang nagpapatakbo nito. Number 1. Forecast HR demand. Ito ay isang proseso ng paglilista kung gaano karaming empleyado at kung anong uri ng mga kasanayan ang kailangan sa isang kumpanya sa darating na buwan o taon. Bakit nga ba kailangan itong gawin? Ito ay ginagawa upang maiwasan ang kakulangan ng empleyado sa isang kumpanya dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ito ay upang hindi mahirapan ang kumpanya kapag mayroon silang kailangang tapusing kota o may bagong proyekto na kailangang gawin. At upang maiwasan ang sobrang bilang ng empleyado at maiwasan din ang paggastos ng sobra. Sa madaling salita, ang forecast HR demand ay isang mahalagang proseso para matiyak ang sapat at angkop na nabilang ng mga empleyado ng isang kumpanya para makamit ang layunin nito sa hinaharap. Ito ay isang patuloy na proseso na kailangang regular na suriin at ayusin para sa pagbabago at pangyayari. Now that we have a forecasted HR demand, we will proceed to step 4, which is forecasting HR supply. And this involves estimating the availability of talents within the organization and outside. Or yung tinatawag natin internal supply and external supply. So, for example, nagmamanage ka ng isang restaurant and titingnan mo ngayon kung yung current chefs mo or yung mga staff, servers mo ay enough ba sila para mag-cater ng mga customers sa paparating na busy season. Kung hindi sila available, doon papasok yung external supply, which is maghahanap tayo ng mga skilled staff na galing doon sa labas ng organization. So magha-hire tayo, pwede mga part-time workers or it depends naman sa need ng ating organization. After forecasting for step 5, we will now identify gaps, which means i-compare naman natin yung forecasted HR demand and forecasted HR supply. Titingnan natin dito kung meron bang surplus or shortage yung mga talents natin. For example, yung minamanage natin kaninang restaurant ay mag-i-introduce ng bagong menu. And yung menu na ito, nagre-require siya ng specialized chef. And ngayon, na-realize mo na yung mga current chef mo pala ay wala nung required skills. So, yung gap doon is yung need natin to look for trained chefs na na-identify natin through the analysis. And
So, once na na-identify na natin yung gaps, hindi naman pwede na pabayaan na lang natin yung doon naman natili sa business natin. So, we have to develop and implement HR plans, which is yung step 6. Dito na natin gagawin yung mga strategies para ma-address yung mga gaps or yung mga problems na nakita natin sa mga previous na steps na ginawa natin. So, pwede tayong mag-hire ng bagong mga employees, and pwede rin tayong magawa ng mga event succession planning or iba pang mga strategies na pwede natin gawin para lang ma-address yon yung mga gaps. For example, yung ma-identify nating gap kanina sa restaurant natin is yung need for trained chefs. So, dito sa step 6, dito na natin i-address yung gap na yon. Ano ba yung mga pwede natin gawin? Pwede tayo mag-decide na yung current chefs natin ay magkaroon na lang ng training para ma-master yung bagong menu. Or, pwede rin tayo mag-hire ng external specialist for certain dishes. Or, pwede rin tayo mag-offer ng internship to develop talents. So, doon pwede tayo mag-hire, mag-train, and pwede tayong mag-restructure dito sa step 6. According dun sa gaps na na-identify natin sa step 5. So, now, pag-usapan naman natin ang quantitative methods sa workforce forecasting. Ibig sabihin, these are methods na gumagamit ng numbers and data para matulungan yung HR na alamin kung ilang workers yung kakailanganin in the future. Unahin natin dyan yung trend analysis. Sa trend analysis, ito yung gumagamit tayo ng mga past data para malaman yung nakakailangan natin sa present or sa future. Gaya ng kung ilang workers ang nahahire taon-taon para ma-spot natin yung patterns na nangyayari sa ating organization. Kapag consistent yung numbers ng na-hire natin sa mga nakalipas na taon, most likely ay ganun din yung mangyayari in the future. So, para siyang ginagamit natin yung history para i-predict yung future. For example, every year, isang company, nag-hire sila ng 5 workers. And kaya most likely, sa mga susunod na taon, mag-hire din sila ng 5 na workers. And another example is, let's say, sa past 5 years, may isang company na lagi silang nag-hire ng 10 customer service representatives. Kasi nga tumataas na yung demand. Kaya ngayong taon, expected na yung hire nila is another 10 representatives. Next is ratio analysis. Dito naman, gumagamit tayo ng ratio between workers and a specific business activity kagaya ng sales or production. And kapag alam na natin yung ratio, madali na lang natin i-compute kung ilang workers ba yung kailangan para sa target output. So, for example, kung kailangan ng isang salesperson sa bawat 50 customers, and expected na merong 5,000 customers sa next month, ibig sabihin nun, kailangan ng 100 salesperson, which is, nakuha dahil, dinivide natin yung 5,000 sa 50. Isa namang example is, kung 1 worker yung kailangan for every 100 products na nagawa, and yung goal natin is 10,000 units. Then, ang kailangan nating workers ay 100 para sumapat dun sa 10,000 units na goal. Lastly, meron tayong regression models. Medyo mas advanced na ito dahil gumagamit ito ng math and statistics para makita kung paano nakakonect ang iba't ibang business factors kagaya ng sales or revenue sa number of workers na kailangan. So, yung method na ito ay mas detailed at mas accurate din siya kumpara doon sa dalawang methods na diniscuss natin kanina.
Halimbawa, kung pinapakita ng data na tumataas ang sales, kailangan din ng mas maraming staff. At yung ginagawa ng regression model ay kinakalculate niya kung ilan ba yung eksaktong number ng workers na kailangan i-hire para doon sa business natin and based din doon sa increase na nangyari. Halimbawa, nakita ng HR na bawat 100,000 increase ay kailangan ng 2 employees. So, kung yung projected sales nila ay tataas ng 500,000, ibig sabihin, kailangan din nila ng 10 new workers. So, yun yung mga helpful ways para ma-predict kung ilan yung kakailangan ng workers based on data and numbers. Let's proceed with the qualitative methods. First is expert opinion, consulting managers, and HR experts. Expert opinion, it involves gathering insight from manager and HR professionals to forecast future needs or make decisions based on their experience and judgment. Halimbawa nito, tinanong ng kumpanya ang HR manager kung ilan ng empleyado ang kailangan nilang dapat i-hire para sa kanilang bagong proyekto. Next is Delphi technique, a structured group communication process where expert answer questionnaires in rounds. After each round, a facilitator provides a summary of the expert forecast and the expert can revise their answers, aiming for a consensus over time. Halimbawa nito, gumamit ang kumpanya ng Delphi technique para alamin kung anong benepisyo ang pinaka-importanteng idagdag para sa mga empleyado at kinuha ang opinion ng HR expert sa ilang round ng survey. Strategic and consideration in human resource planning. So first is aligning HR with business strategy. So dapat suportahan ng mga human resource planning ang direksyon ng isang company sa hinaharap. So mahalaga ito upang masigurado na ang tamang kasanayan ay nasa tamang lugar, tamang oras upang suportahan ang paglago ng isang company. So second is succession planning. So paghanda sa mga empleyado na kailangan nilang gampanan ng kanilang pangunahing tungkulin. For example, training juniors managers to replace retiring executive. So next is third, workplace diversity. So paghihikayat ng mga iba't ibang background para sa pagbabago ng at mas mahusay na paggawa ng desisyon. So pagpapalaga sa pagkakaiba-iba ng empleyado batay sa kasarian, kultura, edad o abilidad. Nagbibigay ito ng mas malawak na perspective at tumutulong sa innovation at mas magandang workplace culture. So next is technology in human resource analytics. So gumagamit sila ng makabagong technology at data analytics upang mapabuti ang decision making ng human resource planning. Sa pamamagitan ng data, mas maintindihan kung ano ang human resource policies at kung sino ang high performers at kung paano mapapabuti ang employee retention. Good afternoon, ma'am. My topic is all about challenges and HR planning. I have 4 topics, and first one is rapid technological change. New technology can make some skills obsolete quickly. Example, automation reducing the need for factory workers. So example dito is yung mga ngayong technology na mas pinadali. Like example po is yung machine. Kumbaga ma'am, hindi na po mahihirapan yung mga employee na magamano-mano sa trabaho kasi po may mga nilabas na bagong technology. Which is yung ito na po yung mga machine na direct na ilagay na lang yung mga ginagawa ng mga nagtatrabaho po sa isang company. And second one is global competition for talent. Ito naman po yung mga company na naglalaban-laban. Example po dito is yung professional to professional po na nagtatrabaho sa company. And third one is involving employee expectation. So ito naman po is yung example dito is yung may mga employee na nag-expect ng expectation nila sa company. Like example po is yung mga mga first aid. Like example po may mga disgrasya sa company, then kunyari po wala po dun yung aid na yun, parang nag-expect po sila na may mga kompleto yung gamit sa company, mga ganyang bagay po.
Then, last one po is demographic change. Aging population or youth bulge impact labor market. Example, more retirement planning needed as a baby boomer exit the workplace. So, example po dito is yung may mga, kung may mag-retire po, parang kailangan na may kapalit na mga fresh, like example, mag-graduate 4 years o graduate 4 years na mga student of college po, and kailangan yun nga po, kailangan kung may aalis, may papalit po ng mga baby boomers.